Ako si Mark. 34 na anyos na ako at hinak ng kapatid ko ang laptop ko at naglipat ng ₱1,000,000 mula sa inaakala niyang savings account ko. Nang malaman ko, nagalit si tatay. Baon daw sa utang ang kapatid ko. Huwag daw akong maging madamot. Ang pamilya ay nagtutulungan. Hindi ako tumawag ng pulis. Nagumiti lang ako dahil hindi yon ang personal kong ipon. Yon ang sikretong retirement fund ni tatay na ipinakiusap niyang pamahalaan ko. Bago ko ikwento sa inyo ang sandaling namutla ang mukha niya na parang multo, ipaalam niyo muna sa akin kung tagasaan kayo sa comments. Binabasa ko ang bawat isa sa inyo. Ngayon, para maintindihan niyo kung bakit ako ngumiti sa halip na sumigaw, kailangan niyong maintindihan ang gabing nangyari ito. Martes noon, kalagitnaan ng Abril, panahon ng deadline sa buwis. Kung alam nyo, alam nyo. Nagtatrabaho ako bilang financial analyst, pero gumagawa rin ako ng private accounting bilang sideline. Kaya ang Abril ay buwan kung saan ang tulog ay suhestiyon lang, hindi kinakailangan. Nakaupo ako sa home office ko, napapaligiran ng mga tumpok ng resibo at 3 basyo ng tasang kape. Ang tanging liwanag ay galing sa glow ng aking 2 monitor. 2:15 na ng madaling araw. Mahapdi ang mga mata ko, tuyo at magaspang. Parang nakatitig ako sa bagyo ng buhangin. Papatayin ko na sana ang computer para matulog nang biglang mag-vibrate ang cellphone ko sa mesa. Umugong ito sa ibabaw ng kahoy na may agresibo at mabilis na tunog na karaniwang nangangahulugang emergency. Sinuyapan ko ito. Inaasahang panic email ng kliyente o kaya spam call. Notification ito mula sa bangko. Wire transfer initiated, -1,000,000 pesos. Recipient, crypto_EX. Nakatitig ako sa screen. Ang utak ko ay mabagal dahil sa pagod. Inabot ng solidong 10 segundo bago ko naproseso ang mga numero. ₱1,000,000. Nawala. Ganun na lang. Napaupo ako ng tuwid. Ang pagod ay biglang nawala, napalitan ng malamig na kaba ng adrenaline na tumagos sa dibdib ko. Hinablot ko ang mouse at nag-login sa banking portal. Nanginginig ng bahagya ang mga daliri ko. Pumipindot sa maling keys, kaya kinailangan kong i-type ulit ang password ko. Dala. Nag-load ang dashboard. Ang balanse ng account na nagtatapos sa 4470, ang high yield savings account, ay 0. Ang unang naisip ko ay identity theft. Baka may hacker sa isang basement sa kabilang panig ng mundo na nakapasok sa firewall ko. Agad kong sinimulan ang protocol. Magaling ako dito. Trabaho ko ang mag-track ng pera. Binuksan ko ang access logs ng router ko at ng personal server ko. Kailangan kong makita ang IP address. Handa na akong makita ang proxy server mula sa Russia o China. Pero nang lumabas ang log, nanigas ako. Ang access ay hindi galing sa labas. Galing ito sa isang device na pinangalan ng MacBook Pro ni Carlo. Tumigil ako sa paghinga. Literal na tumigil ako sa paghinga. Nakatitig ako sa pangalang yon sa screen hanggang sa lumabo ang mga letra. Carlo, ang nakababata kong kapatid. Nakatira siya sa bahay ng mga magulang ko nitong nakaraang 3 buwan matapos siyang palayasin ng landlord niya. Ang mga magulang ko ay nakatira mga 20 minuto ang layo. Pero ito ang bagay. Ibinigay ko kay Carlo ang Wi-Fi password ko, 6 na buwan, nang nakakaraan nung bumisita siya noong Undas. Ang laptop niya ay nag-auto-connect sa network ko, pero wala siya sa bahay ko. Nasa bahay siya ni nanay at tatay. Naghukay pa ako ng malalim. Tiningnan ko ang remote desktop logs. May gumamit ng TeamViewer para ma-access ang desktop ko ng remote. Ang koneksyon ay nagmula sa IP address ng bahay ng mga magulang ko. Ang realisasyon ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok sa sikmura. Hindi ito estrangero. Kapatid ko ito.
Nag-login siya sa computer ko ng remote. Malamang nahulaan ang password ko dahil sa katangahan ko ay ginamit ko ang baryasyon ng pangalan ng aso namin noong bata pa kami para sa personal login at inilipat ang pera sa isang crypto exchange. Ninakawan niya ako ng 1,000,000. Ang galit na sumunod ay hindi mainit. Ito ay nagyeyelong lamig. Nagsimula ito sa tiyan ko at kumalat sa mga dulo ng daliri ko. Hindi ako sumigaw. Hindi ko ibinato ang tasa ng kape. Kinuha ko lang ang telepono ko at tinawagan ang numero niya. Nagring ito ng nagring. Hello? Ang boses niya ay paos. O baka pekeng paos. Carlo, sabi ko. Ang boses ko ay tunog kakaiba sa sarili kong pandinig. Kalmado, hiwalay, mechanical. Nasiyahan ka ba sa transfer? Katahimikan. Patay na katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay kaluskos na parang bumabangon siya sa kama. Ano Mark? Anong pinagsasabi mo? 2:00 na ng madaling araw. Ang 1,000,000 piso, Carlo. Ang wire transfer na kakatapos mo lang gawin mula sa computer ko gamit ang remote desktop. Yung napunta sa crypto exchange. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo, tol. Nababaliw ka na. Baka nahack ka. Nauutal siya. Palagi siyang masamang sinungaling. Ang IP address ay sa bahay ni nanay at tatay. Carlo, ang device ay ang MacBook mo. Huwag kang magsinungaling sa akin. Nagnakaw ka ng 1,000,000 piso. Teka, Mark, chill ka lang, okay. Ang tono niya ay biglang nagbago mula sa pagtanggi tungo sa pagiging depensibo. Yan ang signature move ni Carlo. Hindi ko ninakaw, hiniram ko lang. Dudublehin ko to, sigurado to. Itong bagong coin, papunta na sa buwan pare. Ibabalik ko sana bago ka pa magising. Inilipat mo sa isang crypto exchange. Nababaliw ka na ba? Tumayo ako, nagpapalakad-lakad sa maliit kong opisina. Ibalik mo na ngayon. Hindi pwede, bulong niya. Anong ibig mong sabihin hindi pwede? Naka-leverage na. Naka-lock sa smart contract ng 24 na oras. Pero makinig ka, Mark. Tiwala lang. Bukas ng gabi, magiging 2,000,000 na to. Bibigyan kita ng 1.2 milyon pabalik. Seryoso. Binabaan ko siya ng telepono. Hindi ko na kayang makinig ng isa pang salita ng delusional na lohika ng adik sa sugal. Idadial ko na sana ang pulis. Ang daliri ko ay nakatapat na sa keypad. Ito ay qualified theft. Ito ay krimen. Ito ay kulong. Tapos tumunog ang telepono ko. Hindi pulis, si tatay. Ang duwag na si Carlo ay tumakbo agad sa kwarto para gisingin ang tatay niya. Mark! Ang boses ni tatay ay garalgal, mabigat sa antok, pero matatag. Huwag kang tatawag ng pulis. Nagnakaw siya ng 1,000,000 piso, tay. Hinak niya ang computer ko. Alam ko. Sinabi niya sa akin na nagkamali siya. Nagpapanik siya. Pero hindi mo sisirain ang buhay ng kapatid mo dahil lang sa pera. Sisirain ang buhay niya? Sinira niya ang sarili niyang buhay. Pera ko yon, tay. Pag-uusapan natin ito sa umaga. Pumunta ka dito ngayon. Kailangan nating ayusin ito bilang pamilya. Tatawag ako ng pulis, sabi ko. Nanginginig ang kamay ko. Kapag tumawag ka ng pulis, sabi ni tatay, ang boses niya ay bumaba at naging mapanganib. Hinding-hindi ka na makakatapak sa pamamahay na ito. Naririnig mo ba ako? Kapatid mo siya. Ang pamilya ay nagtutulungan. Sumakay ka sa kotse mo at pumunta dito. Aayusin natin to. Nakatayo ako doon sa madilim na opisina. Ang katahimikan ng bahay ay dumidiin sa akin. Tiningnan ko ang walang laman na bank account sa screen. Tiningnan ko ang telepono. Nakaramdam ako ng kakaibang pagbabago sa loob ko. Isang gear na umikot, isang kandado na pumitik sa pwesto. Sige, sabi ko ng mahina. Nandyan na ako sa loob ng 20 minuto. Kinuha ko ang susi ko. Hindi ako tumawag ng pulis dahil habang naglalakad ako papunta sa kotse ko, may naalala ako. Naalala ko kung aling account mismo ang sinimot ni Carlo.
Sa pagmamadali niya, sa kasakiman niya, hindi niya tinignan ang pangalan ng may-ari ng account. Nakita lang niya ang savings at malaking numero. Akala niya ninakaw niya ang pera ko. Akala ni tatay, ninakaw niya ang pera ko. At nagbigay yon sa akin ng ideya. Nagmaneho ako papunta sa bahay ng mga magulang ko ng tuliro. Walang laman ang mga kalsada. Ang mga ilaw ng post ay kumukutitap na parang strobe lights. Ang hawak ko sa manibela ay sobrang higpit, kaya namumuti na ang mga buko ng daliri ko. Para maintindihan kung bakit hindi ko nalang inikot ang kotse at dumiretso sa presinto, kailangan yung maintindihan ang dinamika ng pamilya namin. At higit sa lahat, kailangan yung malaman ang kasaysayan ng particular na bank account na yon. Ako palagi ang responsable, ang boring, ang nagkolehiyo, kumuha ng degree sa finance, naging CPA, nagkaroon ng matatag na trabaho na may sweldo at investments. Si Carlo ang wild spirit. Yan ang tawag sa kanya ni nanay. Siya ang nangangarap. Nag-drop out siya sa kolehiyo para magsimula ng online selling business. Pumalya. Tapos, sinubukan niyang maging day trader. Pumalya. Tapos, vlogger/influencer. Pumalya. Bawat oras na bumabagsak siya at nasusunog, nandun si tatay na may dalang fire extinguisher at tseke. Pero 2 taon na ang nakakaraan, nagbago ang dinamika. Ang pagsasama ng mga magulang ko ay mabatong daan na sa loob ng 1 dekada. Hindi sila hiwalay, pero namumuhay sila ng kanya-kanya. Si nanay ay nasa simbahan at sa garden club niya. Si tatay ay nasa golf course at nag-i-invest. Nagmana si tatay ng kapirasong lupa mula sa tiyahin niya sa probinsya. Hindi alam ni nanay ang tungkol dito. Isa itong kakaiba, nakalimutang piraso ng damuhan na walang nag-aakalang may halaga, hanggang sa magdesisyon ng isang developer na kailangan nilang daanan ito para sa isang proyekto. Tahimik na ibinenta ni tatay. Kumita siya ng mga walang milyong piso matapos ang buwis. Hindi niya sinabi kay nanay. Siguradong hindi niya sinabi kay Carlo. Tinawagan niya ako. Naalala ko ng malinaw ang araw na yon. Dinala niya ako sa tanghalian sa isang steakhouse. Bagay na bihirang-bihira niyang gawin. Umorder siya ng alak, tumingin sa mata ko, at nag-abot ng check sa mesa. Kailangan ko ng pabor, Mark, sabi niya. Tiningnan ko ang cheque. Tay, ano to? Retirement ko yan. Ang tunay kong retirement, hindi yung barya-baryang nasa joint account namin ng nanay mo. Lumapit siya, binababaan ng boses. Kapag nalaman ng nanay mo to, gugustuhin niyang iparenovate ang kusina, o mag-cruise, o ibigay sa simbahan. Kapag nalaman ni Carlo, nanginig siya. Magmamakaawa siya sa bawat sentimo hanggang sa maubos. So, anong gusto mong gawin ko? Gusto kong magbukas ka ng account sa pangalan mo. Ikaw ang mamahala. Panatilihin mong ligtas. Palagiin mo kung kaya. Pero higit sa lahat, itago mo lang. Bibigyan kita ng 5% ng anumang interes na kikitain nito bilang management fee. Pero sa papel, pera mo yan. Kapag may nagtanong, savings mo yan. Nag-aalangan ako. Tay, ang pagtatago ng assets ay hindi naman eksaktong... Hindi ito pagtatago ng assets, Mark. Putol niya habang hinihiwa ang steak niya. Ito ay proteksyon. Pinoprotektahan ko ang kinabukasan natin. Kapag masyado na akong matanda para magtrabaho, ang perang ito ang magliligtas sa akin para hindi ako mapunta sa home for the aged. Nagtitiwala ako sa'yo. Ikaw ang matalino. Ikaw ang matalino? Iyon ang pain. Gusto ko ang pag-aproba niya. Palagi kong gusto ang pag-aproba niya. Kaya ginawa ko. Nagbukas ako ng high-yield savings account sa ilalim ng pangalan ko. Pero binansagan ko itong Project T sa personal ledger ko. Idineposito ko ang pera. Sa nakalipas na 2 taon, kumukuha si tatay ng kuunti ilang beses, palaging para sa emergency
palaging patago. Pero karamihan ay nakatingga lang doon at kumikita ng interes. Noong panahong na-hack ni Carlo ang computer ko, ang account na yun ay mayroong humigit kumulang 1,000,000 piso na liquid cash. Ang iba ay nakalock sa long-term bonds na hindi madaling galawin. Si Carlo, dahil tamad, ay kinuha lang ang liquid cash. Pero dito, pumapasok ang baluktot na kutsilyo ng pinansyal na pagguho. Inaakala ni tatay, buong puso siyang naniniwala, na may sarili akong ipon. At meron naman, may malaki akong ipon dahil namumuhay ako ng mas mababa sa kakayahan ko. Pero ang personal kong pera ay nasa ibang bangko para sadyang iwasan ang paghahalo ng pondo sa sikretong yaman ni tatay. Hindi hinak ni Carlo ang bangko ko. Hinak niya ang bangko kung saan nakatago ang pera ni tatay. Pero ngayong gabi, habang nagmamaneho papunta sa bahay nila, napagtanto kong pareho silang walang alam doon. Naisip kong lahat ng beses na isinalba ni tatay si Carlo. Nung mahuli si Carlo sa DUI 3 taon na ang nakakaraan, nagbayad si tatay sa abogado ng malaki at sinabi sa akin, "Huwag mong sasabihin sa nanay mo." Nung mabaon si Carlo ng kalahating milyon sa credit card, kakabili ng inventory para sa palpak niyang sneaker business, binayaran ni tatay. Natututo pa siya, Mark, pagbigyan mo na. Nung minakaw ni Carlo ang identity ko para magbukas ng utility account sa apartment niya, dahil ang credit score niya ay bagsak, pinangako ako ni tatay na huwag magsampa ng kaso. Kapatid mo siya, kailangan niya ng ilaw. Ako palagi ang salo. Ako palagi ang inaasahang sumipsip ng epekto ng mga kalamidad ni Carlo. Pero hindi na ngayon. Habang pumapasok ako sa garahe nila, nakikita ang mga ilaw na nakabukas sa sala ng 3:00 ng madaling araw, nakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam ng kalmadong bumabalot sa akin. Ito ang kalmado ng isang taong kakatanto lang na hawak niya ang royal flush habang ang mga kalaban niya ay nagbo-bluff gamit ang pares ng dos. Pinatay ko ang makina. Tiningnan ko ang refleksyon ko sa rear view mirror. Mukha akong pagod pero nag-practice ako ng ngiti. Isang malungkot, talunan, masunuring ngiti. Kung gusto ni tatay gamitin ang card na pamilya ay nagtutulungan, hahayaan ko siyang laruin ito. Hahayaan ko siyang laruin ito hanggang sa mapait na katapusan. Umakyat ako sa hagdan at binuksan ang pinto. Amoy panis na kape at kaba ang bahay. Pumasok ako sa sala. Eksena, itong nasaksihan ko na ng dosenang beses noon. Iba lang ang taya. Tulog si nanay sa taas. Nagawa itong ilihim ni tatay sa kanya. Natural, ang men's club ng dysfunction ay nasa sesyon. Nakaupo si Carlo sa sofa. Nakasubsob ang ulo sa mga kamay. Mukhang trahedyang karakter sa isang baduy na teleserye. Nakapadyama siya. Tumingala siya nang pumasok ako. Mapula ang gilid ng mga mata. Pekeng luha. Totoong panik. Kay Carlo, palaging 50-50 ang hatian. Nakatayo si tatay sa tabi ng fireplace. Nakahalukip-kip, suot ang bathrobe niya. Mukha siyang galit na galit. Pero nang lumapit ako, napagtanto kong ang galit ay hindi nakatuon sa magnanakaw. Nakatuon ito sa sitwasyon. "Nandito ka," sabi ni tatay. Hindi hello, hindi sorry. "Nandito ako," sabi ko. Pinapanatiling mahina ang boses. "Nasaan ang pera, Carlo?" Suminghot si Carlo. "Sinabi ko na sa'yo, kuya. Nasa exchange. Hindi ko pwedeng galawin ng 24 na oras. Pero tumataas ang graph. Sumpaman, bukas ng tanghali, mababayaran kita at akin na ang tubo." "Nagnako ka ng 1,000,000. Inulit ko, hindi pinapansin ang kalokohan niyang crypto bro. "Pag nanakaw yan, kulong yan." "Tumigil ka sa pagsasabi niyan," bulyaw ni tatay. Lumakad siya at tumayo sa pagitan namin ni Carlo.
Pisikal na hinaharangan ako mula sa kapatid ko. Walang nakukulong. Hinaan mo ang boses mo. Natutulog ang nanay mo. Tay, hinak niya ang computer ko, sabi ko. Nilalagyan ng tamang dami ng pagkamangha ang boses ko. Gumamit siya ng RAT, Remote Access Tool. Pinagplanuhan yan. Hindi siya basta nadapa lang dyan. Iniispiyahan niya ako. Hindi ako nag-iispya, sigaw ni Carlo. In-install ko lang yun dati kung sakaling kailangan kong humiram ng file o ano. Desperado ako, Mark. May utang ako sa mga tao. Masasamang tao. Kung hindi ako makakapagbigay ng 1,000,000 sa Biyernes, babaliin nila ang mga binti ko. Ayun na. Ang aninong loan shark excuse. Isang classic mula sa greatest hits compilation ni Carlo. Kaya, inakawan mong pamilya mo? Tanong ko. Hiniram ko lang naman eh. Tama na. Pinalo ni tatay ang kapehan. Mark, umupo ka. Hindi ako umupo. Nanindigan ako. Gusto kong pera ko pabalik, tay. O magsasampa ako ng police report. Nasa akin ang logs. Nasa akin ang ebidensya. Humiyan ng malalim si tatay. Minasahe niya ang sentido niya. Tapos tumingin siya sa akin gamit ang tingin yon. Ang tingin ng isang nadismayang patriarka na nakikipag-usap sa isang rebeldeng sakop. Mark! Panimula niya, ang boses niya ay naging parang nangangaral. Tingnan mo ang kapatid mo. Tingnan mo siya. Magulo ang buhay niya. Takot siya. Gumawa siya ng isang napakasamang desisyon. Isang krimen, pagkatama ko. Isang pagkakamali, bulyaw ni tatay. Baon siya sa utang. Nalulunod siya. Ikaw, maayos ang lagay mo. Kaka-promote mo lang nung isang buwan, di ba? May investments ka, may kondo ka. Wala kang anak, walang utang. Napakurap ako. Alam mo kung saan ito papunta, pero ang marinig ito ng malakas ay nakakapigil pa rin ng hininga. So, dahil responsable ako, deserve kong manakawan? Hindi pagnanakaw yan, sabi ni tatay. Winawagayway ang kamay ng may pagwawalang bahala. Pamilya to. Ang pamilya ay nagtutulungan. Nung mga bata pa kayo, kapag nadapa si Carlo, tinatayo mo siya. Trabaho mo yan. Ikaw ang kuya. Hindi ako ATM niya, tay. Huwag kang maging madamot, Mark. Sitsit ni tatay. Ang salita ay bumitin sa ere. Madamot. Ako ang madamot. Tumawa ako. Isang tuyo, walang humbub na tunog. Kinuhaan niya ako ng 1,000,000. At marami ka pa naman, pangangatwiran ni tatay. Marami ka pa. Makinig ka sa akin. Kapag tumawag ka ng pulis, makukulong si Carlo. Tapos na ang buhay niya. Yun ba ang gusto mo? Gusto mo bang ikaw ang maging dahilan kung bakit may criminal record ang kapatid mo? Gusto mo bang durugin ang puso ng nanay mo? Emotional blackmail. Ginawang sandata ang guilt. Pinipindot niya ang lahat ng buton. So, anong mungkahi mo, te? Tanong ko. Tanggapin ko na lang ang pagkawala ng 1,000,000 piso. Tumingin si tatay kay Carlo, tapos balik sa akin. Inayos niya ang balikat niya. Oo, palampasin mo na. Tinitigan ko siya. Palampasin mo na. Ituring mong kontribusyon, sabi ni tatay. Nahihirap ang hanapin ang mga salita. Isang kontribusyon para iligtas ang kapatid mo. Babayaran ka niya balang araw. Alam naming lahat na kasinungalingan yon. Pero sa ngayon, ay write off mo na. Huwag mong i-report. Huwag mong sabihin sa nanay mo. Burahin mo ang utang. Tumingin ako kay Carlo. Pinapanood niya ako sa pagitan ng mga daliri niya, pinipigil ang hininga. Mukha siyang batang naghihintay kung makakatanggap siya ng palo o ice cream. Tumingin ako kay tatay. Mapanghamon siya, mayabang sa kahilingan niya. Talagang naniniwala siyang may karapatan siyang ipamigay ang yaman ko dahil siya ang ama. Pero nakalimutan niya ang isang maliit at krusyal na detalye. Nakalimutan niyang ang savings account na sinimot ni Carlo ay ang account na pinabukas niya sa akin. Sa sandaling iyon, meron akong pagpipilian. Pwede akong sumigaw. Pera mo yon, matandang hangal. Pwede kong ibunyag ang sikreto.
Pwede kong panuurin silang magpanik. Pero kung gagawin ko yon, pipilitin ni tatay si Carlo na bayaran ito. O magbebenta si tatay ng gamit para palitan ito. O mas malala, sisisihin ako ni tatay dahil hinayaan kong manakaw ito. Babaliktarin niya ito. Kaya kasalanan ko dahil mahina ang security ko. Hindi sapat ang parusang yon. Kailangan kong i-lock ito. Kailangan kong siguraduhin na walang kawala para sa kanila kapag lumabas na ang katotohanan. Sige, sabi ko ng mahina. Kumurap si tatay. Nagulat kung gaano ako kabilis bumigay. Sige, inulit ko. Gusto mong palampasin ko ito? Gusto mong ituring ang 1,000,000 ito bilang regalo kay Carlo para makaalis siya sa gulo? Sinasabi mo sa akin bilang ama ko na hindi ko dapat asahan na maibalik ang perang ito at hindi ko dapat idamay ang mga autoridad. Oo, sabi ni tatay. Naglalabas ang malaking hininga ng ginhawa. Eksakto, yan ang makadiyos na gawain. Yan ang ginagawa ng mabuting kapatid. At nangangako ka, sabi ko. Tinitigan si tatay ng diretsa sa mata na hindi na natin pag-uusapan ang perang ito kailanman. Na ang utang ay bayad na. Nanggang ako, sabi ni tatay. Nakabaon na. Wala na. Salamat kuya, humirit si Carlo. Seryoso, salamat. Hindi mo to pagsisisihan. Tumingin ako sa kapatid ko. Alam kong hindi. Inilabas ko ang telepono ko. Anong ginagawa mo? Tanong ni tatay, naghihinala. Pinapatay lang ang fraud alert, pagsisinungaling ko. Binuksan ko ang voice memo app at hininto ang recording na sinimulan ko nung sandaling pumasok ako sa bahay. Uuwi na ako, sabi ko. Pagod na ako. Mabuting tao. Tinapik ni tatay ang balikat ko. Isang mabigat, mapagmataas na topic. Alam kong gagawin mo ang tama. Lumabas ako ng bahay papunta sa malamig na hangin ng gabi. Sumakay ako sa kotse ko, nagmaneho sa kanto at tumabi. Pina-replay ko ang recording. Malinaw na malinaw ang boses ni tatay. Huwag kang maging madamot. Ituring mong kontribusyon. Ay write off mo na. Mumiti ako. Totoong ngiti sa pagkakataong ito. Gusto nilang palayain ko ito. Kaya ginawa ko. Pinalaya ko ang retirement fund ni tatay. Kinabukasan, sumikat ang araw. Pero hindi ko naramdaman ang karaniwang bigat ng puyat. Pakiramdam ko ay puno ako ng enerhiya. May trabaho akong dapat gawin. Nag-leave ako sa trabaho. Tumawag ako na sick leave, mental health day, na hindi naman talaga kasinungalingan. May napakahalagang meeting akong ayusin. Tinawagan ko si Elena. Kaibigan ko si Elena mula pa noong kolehiyo. Isa siyang abogado. Matalas ang isip at doble ang pagiging mapanganib. Siya rin ang nag-iisang tao sa labas ng pamilya ko na nakakaalam tungkol sa sikretong pondo ni tatay dahil tinulungan niya akong i-draft ang orihinal na management agreement na tinanggihang pirmahan ni tatay dahil ayaw niya ng ebidensya. Nagkita kami sa isang coffee shop sa bayan. Malayo sa kung saan pwedeng makita kami ni tatay o Carlo. Linawin ko lang, sabi ni Elena, nakatitig sa akin sa ibabaw ng latte niya. Nagnakaw si Carlo ng 1,000,000,000. Akala ng tatay mo pera mo yun at sinabihan kang tanggapin ang pagkalugi. Pero sa totoo lang, pera ng tatay mo yun at pumayag ka. Pumayag akong palampasin yun, pagtatama ko. Nakarecord ako. Pinarinig ko sa kanya ang recording. Nakinig siya, ang kilay niya ay tumataas ng tumataas. Nang matapos ito, napakawala siya ng mahinang sipol. Mark, napakasama nito, sabi niya, habang kumakalat ang ngiti sa mukha niya. Gustong gusto ko to, pero kailangan mong protektahan ang sarili mo. Sa batas, ikaw ang kustodyan ng account na yun. Kung babaliktarin ka ng tatay mo at kakasuhan ka ng mismanagement or negligence, kailangan mo ng patunay na inautorisa niya ang paggamit ng pondo na ito. Kaya ako nandito, sabi ko. Paano ko siya maiipit nang hindi ibinubunyag ang sekreto? Tinapik ni Elena ang ballpen niya sa mesa.
Email, ang kaswal na kumpirmasyon. Gumawa ng paper trail na mukhang nagiging mabuting anak ka lang, kinukumpirma ang resolusyon ng pamilya. Ginugol namin ang susunod na oras sa pagdraft ng perpektong email. Kailangan itong maging malabo ng sapat para hindi matrigger ang paranoia ni tatay tungkol sa sikretong pondo, pero tsak ng sapat para matukoy ang transaksyon. Subject: Resolving last night's issue. Hi Tay, gusto ko lang kumpirmahin ang usapan natin kagabi para maalis ko na ito sa isip ko. Ayon sa kahilingan mo, kinakansela ko na ang anumang police report tungkol sa unauthorized transfer ng 1 bilyong piso mula sa savings account na nasa ilalim ng pamamahala ko noong Abril 15. Naiintindihan ko na gusto mong ituring ito bilang tulong ng pamilya para kay Carlo at palampasin ko na ito at wag nang singilin pa. Ginagawa ko ito bilang respeto sa iyo at sa pamilya. Sana makatulong ito kay Carlo na makabangon ulit. Nagmamahal, Mark. Pinindot ko ang send. Ngayon ang laro ng paghihintay. Hindi magaling si tatay sa teknolohiya, pero tinitingnan niya ang email niya sa telepono. 2 oras ang lumipas. Tumunog ang telepono ko. Reply mula kay tatay. Salamat anak. Proud ako sa'yo. Mag-move on na tayo. Huwag mo nang banggitin sa nanay mo. Boom. Signed, sealed, delivered. Ipinakita ko ang email kay Elena. Nag-aper kami. Legally, bulletproof ka na, sabi niya. Eksplitong inautorisa niya ang pagpapatawad sa utang tungkol sa transfer na yon. Akala niya pinapatawad niya ang utang sa'yo. Pero ang pananalitang savings account na nasa ilalim ng pamamahala ko ay sumasakop sa sikretong pondo. Pero hindi pa ako tapos. Pumunta ako sa bangko nung hapon na yon. Ang bangko kung saan naroon ang tunay kong pera. May malaki akong ipon. Ironically, halos kapareho ng halaga ng nasa sikretong pondo ni tatay, plus ilang investments. Inilipat ko ang lahat. Isinara ko ang mga accounts ko sa bangkong gamit ni tatay. Nagbukas ako ng mga bagong accounts sa ibang institusyon sa pananalapi. Nag-setup ako ng 2-factor authentication gamit ang hardware key. Pinalitan ko ang bawat password na meron ako. Nagpatakbo ako ng military-grade virus scan sa laptop ko at para sigurado, winip ko ang hard drive at nag-reinstall ng operating system. Binura ko ang digital fingerprints ni Carlo sa buhay ko. Nung gabing yon, nakatanggap ako ng text mula kay Carlo. Uy tol, bumagsak ang crypto, talo lahat. Sorry, pero salamat sa pagiging cool dito. Sabi ni tatay, hero ka daw. Nakatitig ako sa text. Talo lahat. Siyempre naman. Walang siguradong bagay. Malamang tinapon niya sa kung saang pump and dump scam o isinugal lang sa online poker. Hindi siya sorry. Ang tono ng text niya ang nagpatunay nun. Akala niya nakalusot siya. Akala niya bukas ang bangko ni Mark para sa negosyo at ang parusa sa pagnanakaw ay isang sermon at yakap. Hindi ako nag-reply. Nagsalin ako ng alak sa baso, umupo sa balkonahe ko at tumingin sa mga ilaw ng lungsod. Nakaramdam ako ng kakaibang pagluluksa. Ipinagluluksa ko ang kapatid na sana ay meron ako. Ipinagluluksa ko ang amang sana ay meron ako. Pero higit sa lahat, naghihintay ako. Alam ko ang pattern ni tatay. Hindi niya pinapansin ang sikretong pondo ng ilang buwan, hinahayaan itong lumago. Pero kalaunan, gugustuhin niyang tingnan ang kanyang nest egg. O makakahanap siya ng ibang investment. Inabot ng 3 buwan, dumating ang tag-init. Ang init sa lungsod ay tumaas at ganun din ang katahimikan sa pagitan ko at ng pamilya ko. Tumigil ako sa pagpunta sa mga Sunday dinner. Sinabi ko kay nanay na busy ako sa trabaho. Hindi namilit si tatay. Malamang inisip niya na nagtatampo pa rin ako tungkol sa pera. Gusto niya yun. Gusto niyang isipin na nagsasakripisyo ako para sa kanya. Pinapakain nito ang ego niya. Tapos dumating ang tawag. Hulyo 12. Nasa mesa ako sa trabaho nang tumawag si tatay.
10:30 ng umaga. Mark! Tunog excited siya, hinihingal. Kailangan mong pumunta mamaya at dalhin mong laptop. Anong meron, Tay? Tanong ko, pinapanatiling neutral ang boses. Nahanap ko na, sabi niya. Isang remata, isang commercial property sa labas lang ng bayan. Desperado yung may-ari. Kailangan niya ng cash agad. Kung makakapagbigay ako ng down payment sa Biyernes, maibebenta ko ulit ng doble sa isang taon. Ito na, ang deal of a lifetime. Okay, sabi ko. Magkano kailangan mo? Lahat, sabi niya. Kunin mo lahat, ang buong pondo. Dalhan mo ako ng manager's check o, sa totoo lang, dalhin mo na lang ang access. Iwawire natin diretsyo mula sa computer mo mamayang gabi. Gusto kong ipakita sa seller ang proof of funds bukas ng umaga. Kumabog ang puso ko sa dibdib ko. Ito na yun. Sige, Tay, sabi ko. Nandiyan ako ng 7:00. Binaba ko ang telepono. Naupo ako sandali, nakikinig sa ugong ng aircon sa opisina. Nasusuka ako. Hindi takot, kundi nasusuka. Na parang manonood ako ng banggaan ng sasakyan na ako mismo ang pumutol ng preno. Inimprenta ko ang bank statement para sa account na nagtatapos sa 440. Inilagay ko ito sa isang malinis na brown envelope. Inilagay ko ang envelope sa briefcase ko. Nagmaneho ako papunta sa bahay ng mga magulang ko. Masaya ang kapaligiran. Wala si nanay. Nasa prayer meeting. Palaging tinataon ni tatay ang mga ganito kapag wala siya. Nandoon si Carlo, kumakain ng pizza sa sofa. Mukhang relax. Malinaw na nakalimutan na niya ang insidente noong Abril. Bakit hindi? Wala naman siyang hinarap na kahihinatnan. Mark! Binati ako ni tatay ng malawak na ngiti. Nagsalin siya ng alak para sa akin. Celebration ngayong gabi, mga boys. Ang property na ito ang mag-aahon sa atin. Iniisip kong magretiro na talaga sa susunod na taon. Ginagastos na niya ang pera sa utak niya. Pinare-renovate na niya ang kusina, bumibili ng bangka. Mukhang maganda yan, Tay, sabi ko. Kinukuha ang inumin. Hindi ko ininom. O sige, business na tayo. Pinagkiskis ni tatay ang mga kamay niya. Buksan mo ng magic box. Tingnan natin ang total. Kasamang interes, dapat nakaupo tayo sa ginhawa. Ibinaba ko ang briefcase ko sa dining table. Lumapit si Carlo, numumuya ng pepperoni slice. Pwede ba akong makahingi ng balato sa pagiging emotional support? Biro niya. Hindi ako nagumiti. Binuksan ko ang briefcase. Hindi ko inilabas ang laptop ko. Inilabas ko ang brown envelope. Hindi ko dala ang computer, sabi ko. Pero dala ko ang latest statement. Mukhang nalito si tatay. Bakit? Kailangan nating i-transfer. Basahin mo muna, sabi ko. Dinudulas ang envelope sa ibabaw ng mahogany na mesa. Kinuha ito ni tatay. Binuksan niya ang flap. Inilabas niya ang nag-iisang papel. Inayos niya ang salamin niya sa pagbabasa. Tinitigan niya ang papel. Ang katahimikang sumunod ay mabigat. Makapal. Pwede kang malunod dito. Mark, sabi ni tatay. Nanginginig ng bahagya ang boses. Joke ba to? Walang joke, sabi ko. Sinasabi dito ang balanse ay 2,180 piso. Tumingala si tatay. Nanlalaki ang mata, litong-lito. Nasaan ang pera? Dapat mahigit 1,000,000 ang nandito. Nasaan ang iba? Tumigil si Carlo sa pagmuya. Tumingin siya sa papel, tapos sa akin. Nasaan ang pera ko, Mark? Tumaas ang boses ni tatay. Inilipat mo ba sa ibang pondo? Hindi, kalmado kong sabi. Na-withdraw na, noong Abril 15. Kumunot ang noo ni tatay. Ang kilay niya ay nagsalubong habang sinusubukan ng otak niyang pagdugtungin ang mga tuldok. Abril 15, iyon ang... Nanigas siya. Tumingin siya kay Carlo. Ang mukha ni Carlo ay naging kasing kulay ng panis na gatas. Nabitawan niya ang pizza crust. Teka, bulong ni tatay. Luminon siya pabalik sa akin. Abril 15,
Iyon ang gabing hinak ni Carlo ang computer ko, sabi ko. Ang gabing inilipat niya ang 1,000,000 sa crypto exchange. Umiling si tatay, mukhang taong sinusubukang isolve ang physics equation habang nahuhulog sa bangin. Pero pera mo yon, sabi mo. Nagkasundo tayo. Ipon mo yon? Hindi, tay, sabi ko, dumudungaw paharap. Inakala mong ipon ko yon. Wala akong sinabing ganun. Hinak ni Carlo ang account na nagtatapos sa 440. Yan ang account na pinabukas mo sa akin. Yan ang Project T. Yan ang retirement fund mo. Gumawa si tatay ng tunog na hindi ko pa naririnig noon. Isang naiipit na huni. Kumapit siya sa gilid ng mesa. Ikaw? Tinuro niya ako ng nanginginig na daliri. Hinayaan mo siya. Sinabi mo sa akin, sinabihan mo akong palampasin yon, sabi ko. Ang boses ko ay humihiwa sa hangin parang labaha. Sinabi mong huwag akong maging madamot. Sinabi mo ang pamilya ay nagtutulungan. Sinabi mong i-write off ko bilang kontribusyon para sa kaligtasan ng kapatid ko. Akala ko pera mo yon. Unggon ni tatay. Hinawi niya ang baso ng alak sa mesa. Nabasag ito sa pader. Niloko mo ako. Hindi kita niloko. Tumayo ako. Ginawa ko lang kung ano mismo ang hiningi mo. Nagpumilit kang patawarin ko ang utang. Nagpadala ka pa ng email na nagkukumpirma, di ba? Proud of you, anak. Mag-move on na tayo. Bumaling si tatay kay Carlo. Umuatras si Carlo papuntang sala. Tay, hindi ko alam. Sumpaman. Akala ko kay Mark yon. Akala ko mayaman siya. Ninakaw mo ang pera ko. Lumakad si tatay papunta sa kanya. Hindi na siya ang protektor na patriarka. Isa na siyang mandaragit. Tinapon mo ang retirement ko sa isang crypto scam. Aksidente lang, tili ni Carlo. At ikaw? Humarap ulit si tatay sa akin. Hinayaan mong mangyari to. Pwede mong pigilan. Pwede kang tumawag ng pulis. Sinubukan ko! Sigaw ko pabalik. Sa wakas ay inilabas ko na ang galit. Sinubukan kong tumawag ng pulis. Nagdadial na ako ng emergency number nang tawagan mo ako. Binantaan mo akong palalayasin sa pamilya kapag nireport ko siya. Prinotektahan mo ang magnanakaw dahil akala mo ako lang ang biktima. Ibalik mo. Sitsit ni tatay, inaabot ang kamay. Ibigay mo sa akin ang pera. Alam kong may pera ka, Mark. Ayusin mo to. Gawan mo ako ng cheque ngayon. Hindi, sabi ko. Ano? Hindi. Wala na ang perang yun, tay. Winaldas ni Carlo. At hindi ako ang insurance policy mo. Hindi ako ang bangko mo. Gusto mo siyang isalba. Congratulations. Kakatapos mo lang gawin gamit ang sarili mong pera. Idedemanda kita. Sigaw ni tatay. Talsik ang laway mula sa bibig niya. Idedemanda kita sa bawat sentimo. Sige lang. Inilabas ko ang telepono ko. Pinindot ko ang screen at pinatugtog ang recording. Huwag kang maging madamot, Mark. Ito ring mong kontribusyon. Ay write off mo na. Ang pamilya ay nagtutulungan. Ang boses ni tatay ay pumuno sa kwarto nang uuyam sa kanya. Tinitigan niya ang telepono. Tumingin siya kay Carlo. Tumingin siya sa nabasag na salamin. Napagtanto niyang nakulong siya sa hawla na siya mismo ang gumawa. Ang karahasang sumunod ay hindi parang sa pelikula. Nakakaawa ito. Hindi sinuntok ni tatay si Carlo. Sinunggaban niya ito at hinablot sa kwelyo ng t-shirt. Nabuno sila ng padapa sa sala. Natumba ang lampshade. Walang kwentang linta! Sumisigaw si tatay. Lahat yon. Pera ko yun sa lupa. Bitawan mo ako! Tinulak ni Carlo si tatay. Natisod si tatay at natumba sa sofa. Humihingal ng malalim. Hawak ang dibdib. Itigil niyo yan, sigaw ko. Kahit hindi ako gumalaw para umawat. Tumigil kayong dalawa. Tinitigan ni tatay si Carlo nang may purong puot. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang tumingin sa golden child nang walang rose-colored glasses. Wala na ang pera. Putol na ang sumpa. Lumayas ka!
Hingal ni tatay. Tay, teka. Pakiusap ni Carlo. Lumayas ka! Ungol ni tatay. Lumayas ka sa pamamahay ko. Magnanakaw. Nagnakaw ka sa sarili mong ama. Hindi ko sinasadya. Umiiyak na si Carlo ngayon. Nangalngal na iyak. Tumingin siya sa akin. Kuya, sabihin mo sa kanya, tulungan mo ako. Tumingin ako kay Carlo. Tumingin ako sa kapatid na nambubuli sa akin, gumamit sa akin, at nagnakaw sa akin. Laging nagtatago sa likod ng binti ni tatay. Hindi kita matutulungan, Carlo, sabi ko. Ako lang yung madamot, di ba? Tumakbo si Carlo palabas ng pinto. Narinig namin ang kotse niyang umandar at humarurot palabas ng garahe. Bumalik ang katahimikan sa kwarto. Nakaupo si tatay sa sofa. Nakasubsob ang ulo sa mga kamay. Mukha siyang matanda. Biglang tumanda ng sobra. Mark, Bulong niya. Hindi siya tumingala. Ayusin mo to, parang awa mo na. Alam kong may ipon ka. Kailangan mo akong tulungan. Kapag nalaman ng nanay mo, hindi malalaman ni nanay galing sa akin, sabi ko. Pero hindi kita bibigyan kahit 5 duling. tumingala si tatay. Basang-basa ang mga mata niya. Paano mo nagagawang maging ganyan, kalupit? Tatay mo ako at kapatid mo siya. Tinuro ko ang walang laman na pinto. Tinuruan mo ako na ang pamilya ay nagtutulungan. Pwes, tinulungan mo lang siya. Binigyan mo siya ng 1,000,000 piso. Dapat proud ka. Napakagalanteng regalo nun. Hindi yun regalo. Iyon ay... Nung pera ko pa, regalo yon. Sabi ko ng malamig. Laging pagnanakaw lang ng alamang sayo pala. Kinuha ko ang briefcase ko. Saan ka pupunta? Tanong ni tatay. Tumataas ang panic sa boses niya. Uwi na ako. May trabaho ako bukas. Hindi mo ako pwedeng iwan ng ganito. Anong gagawin ko? Hindi ko alam, tay. Baka dapat inisip mo muna yan bago mo sinabihan ang biktima na tumahimik at tanggapin na lang. Naglakad ako papunta sa pinto. Mark! Sigaw ni tatay. Kapag lumabas ka sa pintong yan, huwag ka nang babalik. Tumigil ako. Lumingon ako sa huling pagkakataon. Tay, sabi ko. Ginamit mo ng bantang yan 3 buwan na ang nakakaraan. Gumana nun. Hindi nagagana ngayon dahil may narealize ako. Hindi kita kailangan. Ikaw ang may kailangan sa akin. At kakatapos mo lang akong mawala. Lumabas ako. Isinara ko ng dahan-dahan ng pinto sa likod ko. Sumakay ako sa kotse ko. Hindi nang kinginig ang mga kamay ko ngayon. Pakiramdam ko ay magaan. Parang kabababa ko lang ng isang mabigat na backpack na bitbit ko sa loob ng 30 taon. Nagsimulang sumabog ang telepono ko agad. Text galing kay tatay. Tawag galing kay Carlo. Mark, parang awa mo na. Walang utang na loob. Maayos natin to. Hindi ko sila blinok. Hindi pa. Gusto ko silang makitang magpanic. Gusto kong panuurin ng mga kahihinatnan. Nagmaneho ako pa uwi. Ang skyline ng lungsod ay kumukutitap sa unahan ko. Naisip ko ang 1,000,000 piso. Malaking pera yon. Pero habang pumapasok ako sa highway, narealize ko na iyon ang pinakamagandang pera na nagastos ko kailanman. Iyon ang presyo ng kalayaan ko. Ang katahimikan ng bago kong kondo ay iba sa katahimikan ng luma kong home office. Hindi ito ang mabigat, nakakasakal na katahimikan ng pagkabalisa o paghihintay. Ito ay katahimikan ng kapayapaan. Eksaktong 14 na buwan ang nakalipas, simula nang lumabas ako sa bahay ng mga magulang ko, nag-iwan ng basag na baso ng alak at basag na pamilya sa sahig. 14 na buwan ng walang contact. 14 na buwan ng pag-block ng unknown numbers. 14 na buwan ng paghinga ng oxygen na hindi kontaminado ng guilt. Nakatayo ako sa balkonehe ko, hawak ang isang tasa ng espresso na gawa sa makinang mas mahal pa sa una kong kotse. Nakatingin sa labas ng skyline. Sabado ng umaga noon. Sariwa ang hangin. Nag-buzz ang telepono ko sa mesa. Hindi ako nagulat.
Wala na yung dating kaba. Kinuha ko ito. Notification mula sa investment portfolio ko. Ang personal assets ko, yung mga agresibo kong prinotektahan at inilipat sa bagong institusyon, ay tumaas ng 12% na yung quarter. Kakatapos ko lang isara ang isang deal sa trabaho na nagsigurado ng promotion ko sa senior analyst. Halos dumoble ang sweldo ko. May girlfriend ako, si Sarah, na alam ang buong kwento at hindi tulad ng pamilya ko. Nirerespeto niya talaga ang boundaries ko. Maayos ang buhay. Boring, matatag, at napakaganda. Pero ang universo ay may paraan ng pagbalanse ng timbangan. Hindi ka pwedeng magkaroon ng ganitong kapayapaan nang walang ibang nagbabayad ng presyo para sa kaguluhan. Tumunog ang buzzer sa building ko. Kumunot ang noo ko. Wala akong inaasahan. Tiningnan ko ang video intercom. Isang babae. Nakasuot siya ng malaking sombrero at sunglasses. Mukhang sinusubukang magtago pero palpak. Si Tita Marites. Kapatid ni tatay. Ang opisyal na historiador ng pamilya at hindi opisyal na tagahalo ng gulo. Pinag-isipan kong huwag siyang papasukin. Talaga. Pero ang kuryosidad ay mapanganib na bagay. At parte sa akin, yung parte na ngumiti nung nagmaneho ako palayo nung gabing iyon ay gustong malaman. Gusto ko ang epilog. Umakyat ka, sabi ko sa intercom. 5 minuto ang lumipas. Nakaupo na si Tita Marites sa putikong leather sofa. Tumitingin sa paligid ng kondo ko na may halong pagkamangha at panghuhusga. Mahigpit ang hawak niya sa bag niya na parang may lamang state secrets. Ang ganda ng narating mo, Mark, sabi niya, pilit ang boses. Magandang maganda kung isasaalang-alang na... Isasaalang-alang ang ano, Tita Marites? Tanong ko habang naglalapag ng coaster para sa tubig niya. Hindi ko siya inalok ng kape. Ang kape ay para sa mga bisita. Gusto kong manatili. Kung isasalang-alang na iniwan mo ang pamilya mo sa pinakamadilim na oras nila, bigla niyang singhal. Ayun na, ang guilt trip. Dumating ng eksakto sa oras, parang tren ng MRT. Umupo ako sa armchair sa tapat niya, naka-de-4. Hindi ko iniwan ang kahit sino. Umiwas lang ako sa isang crime scene. May pagkakaiba yon. Kamusta sila? Bumuntong hininga si Tita Marites. Isang mahaba at madramang paghinga na nagpakalansing sa mga alahas niya. Malala, Mark. Kalamidad. Lumapit siya. Nanlalaki ang mata sa kilig ng chismis na nakatago sa anyo ng pagmamalasakit. Naremata ng bangko ang bahay ng tatay mo. Napapikit ako. Inaasahan ko ang masamang balita, pero hindi ganang tabilis. Ang bahay? Yung tinirhan nila ng 30 taon? Naremata. Bulong niya sa salitang iyon na parang sumpa. Pagkaalis mo, pagkatapos ng insidente sa pera, nagwala ang tatay mo. Obsessed siya sa commercial property deal na yon. Kumbinsido siyang yun lang ang paraan para mabawi ang perang winaldas ni Carlo. Sinubukan niyang isalang bahay para makakuha ng loan sa 5 hanggang 6 dahil wala siyang cash pang deposit. Tumango ako ng dahan-dahan. Tunog tatay nga. Tumataya pa rin kahit talo na. Nakuha niya ang loan, patuloy ni Tita Marites. Mataas ang interes, pamatay. Ibinuhos niya lahat sa deal. Pero yung commercial property pala ay may problema sa titulo na hindi niya alam. Naudlot ang deal. Umayaw ang mga investors. Naniningil na ang mga nagpautang at wala siyang likwadong pera. Wala siyang pera pagtatapos ko para sa kanya. Dahil wala na ang sikretong pondo. Tumingin siya sa akin ng makahulugan. Alam na niyang tungkol sa pondo ngayon. Malamang, sa sigawan na sumulon sa pag-alis ko, naibunyag ni tatay ang lahat. So, wala silang matirhan? Tanong ko. Pinapanatiling walang emosyon ang boses. Ang nanay mo, lumipat sa isang maliit na apartment malapit sa simbahan. Hindi siya okay. Hiyang-hiya siya. Kinailangan niyang mag-resign sa board ng Catholic Women's League.
Alam mo naman kung gaano kahalaga yon sa kanya. At ang tatay mo, nakatira siya sa isang murang motel sa may highway. Namamasada siya gamit ang rideshare app. Sabi niya consultant daw siya. Pero alam naman nating lahat. Tumingin ako sa bintana. Isang taon na ang nakakaraan, nagyayabang si tatay tungkol sa pagre-retiro at pagbili ng bangka. Nakaupo siya sa isang sikretong tumpok ng pera na kaya sana siyang buhayin ng komportable sa loob ng isang dekada kung naging mapagkumbaba lang sana siya. Kung tinanggap lang sana niya na ang pera ay nandoon para sa kaligtasan, hindi para sa sugal. At si Carlo? Tanong ko. Ang pangalan ay lasang abo sa bibig ko. Tumigas ang mukha ni Tita Marites. Wala si Carlo. Kulong? Hindi pa, sabi niya. Umalis siya ng Maynila. May mga taong naghahanap sa kanya. Hindi bangko. Masasamang tao. Tinangay niya ang kotse ng tatay mo, yung hindi pa nahahatak ng bangko at nagmaneho papuntang probinsya. Huli kong balita, nasa Visayas siya. Nagwe-waiter at nagtatago sa mga supina. Tumigil siya, uminom ng tubig, tapos tumingin siya sa akin gamit ang mga nanunuot na matang yon. Mark, 70 anyos na ang tatay mo. Nagmamaneho siya ng mga estranjero sa gabi para lang makabayad sa motel. Ang nanay mo, nabubuhay sa SSS pension at heto ka. Ginestura niya ang kabuuan ng kondo ko. Ang dami mong meron. Pwede mo silang tulungan. Pwede mong ayusin to. Isang cheque lang mula sa'yo, maililipat na ang nanay mo sa maayos na kondo. Matitigil na ang tatay mo sa kalsada. Ito na ang sandali. Ito na ang pagsubok. Naihatid na ng sugo ang pakay niya. Ang guilt ay nakalatag na sa mesa, sariwa at kumikirot. Ang pamilya ay nagtutulungan. Tumingin ako kay Tita Marites. Naisip ko si nanay, hiyang-hiya pero ligtas. Naisip ko si tatay. Ang ego niya ay nadurog na sa wakas sa ilalim ng bigat ng sarili niyang mga desisyon. Tita Marites, sabi ko ng mahina, alam mo ba kung bakit hindi ako tumawag ng pulis nung gabing yon? Dahil nakiusap ang tatay mo, sabi niya. Hindi ako tumawag ng pulis dahil gusto ko silang matuto. Ginugol ni tatay ang buong buhay niya sa pagsasalba kay Carlo. Ginamit niya ang retirement money niya, perang tinago niya sa asawa niya, para konsintihin ang isang magnanakaw. Kung magsusulat ako ng cheque ngayon, anong mangyayari? Matututo ba si tatay? Matututo ba si Carlo? Sobra-sobra na ang paghihirap nila, sigaw ni Tita Marites. Nasaan ang awa mo? Ang awa ko ay ang pagbibigay sa kanila ng pagpipilian, sabi ko. Pinili ni tatay si Carlo kaysa sa akin. Pinili niyang protektahan ng isang krimen kaysa sa dignidad ko. Sinabihan niya akong palampasin yun. Kaya pinalampas ko. Pinalaya ko sila. Tumayo ako. Hindi ako magsusulat ng cheque, Tita Marites. Hindi ngayon. Hindi kailanman. Dahil kung lulutasin ko ang problemang ito para sa kanila, makakahanap lang ulit si tatay ng isa pang deal of a lifetime sa susunod na linggo. At makakahanap si Carlo ng isa pang account na ihahak. Puputulin ko na ang siklo. Tumayo si Tita Marites. Namumula ang mukha. Napakalamig mo, Mark. Nagyayelo ka. Tama ang tatay mo. Mas mahalaga sa iyo ang pera kaysa kadugo. Hindi, sabi ko, habang inihatid siya sa pinto. Mahalaga sa akin ang kapayapaan at nagbayad ako ng 1,000,000 piso para doon. Sa tingin ko, patas na presyo yon. Bumuntong hininga siya ng malakas at nagmart sa palabas. Pinanood ko ang pagsara ng pinto ng elevator sa mapanghusga niyang muka. Bumalik ako sa balkonahe. Dapat nakaramdam ako ng guilt. Yun ang nakaprograma sa atin, di ba? Kapag naghihirap ang mga magulang natin, dapat tayong magdugo para sa kanila. Pero wala akong naramdamang guilt. Naramdaman ko ang hustisya. Gayunpaman, may isa pang nakaligtaan. Isang maliit na detalye na ako lang ang nakakaalam. Pumunta ako sa mesa ko
at binuksan ng ilalim na drawer. Naglabas ako ng isang folder. Sa loob ay isang manager's check na ipinagawa ko 6 na buwan na ang nakakaraan. Ganito kasi yon. Nung isinaayos ni tatay ang sikretong pondo, nangako siya sa akin ng 5% ng interes bilang management fee. Pero pinamahalaan ko ng agresibo ang pera. Inilipat ko ito sa high-yield bonds at index funds bago pa sinimot ni Carlo ang liquid cash. Ang principal, ang orihinal na pera sa lupa, ay ang ninakaw at winaldas ni Carlo. Pero ang interes, ang kinita ko sa loob ng 2 taon bago ang nakawan, ay inilipat ko sa hiwalay na sub-account bawat quarter bilang bahagi ng good accounting practice. Hindi yon nagalaw ni Carlo dahil hindi niya alam na nag-i-exist yon. Hindi ito kayamanan. Nasa 400,000 piso din ito. Sa technical na aspeto, pera ito ni tatay o fee ko. Nasa gray area ito. Pero ayoko ng gray area. Ayoko ng kahit isang sentimo ng isinumpang perang yon na mag-ambag sa bago kong buhay. Ayokong ang tagumpay ko ay nakatayo sa kahit pisong galing sa mga sikreto ni tatay. Kinuha ko ang tseke. Hindi ito nakapangalan kay tatay, hindi ito nakapangalan kay nanay. Ipinangalan ko ito sa isang foundation para sa rehabilitasyon ng mga adik sa sugal. Tiningnan ko ito sa huling pagkakataon. Ito ang huling pagputol. Inilagay ko ito sa envelope, sinara, at naglakad pababa sa mailbox sa lobby. Inihulog ko ito sa butas. Clack. Pinal na ang tunog. Bumalik ako sa taas, gumawa ng isa pang espresso, at umupo para magtrabaho. Nagbuzz ulit ang telepono ko. Text galing kay Sarah. Dinoy ng 7:00 ng gabi. Magluluto ako ng lasagna. Nag-type ako pabalik. Perfect. Dadala ako ng wine. May retirement plan si tatay. Si Carlo yon. At ang investment na yon ay naging 0. May retirement plan ako. Ako yon. At lumalagong maigi ang negosyo. Sabi nila, hindi mo mapipili ang pamilya mo. Yan ang pinakamalaking kasinungalingan. Siguro hindi mo mapipili kung sino ang kadugo mo. Pero ang pamilya, ang mga taong papapasukin mo sa inner circle mo, ang mga taong pagsasakripisyuhan mo, absolutong napipili mo sila. At minsan, kailangan mong piliing alisin sila sa pagpipilian. 3 taon na ang nakalipas ngayon. Hupa na ang alikabok, pero nagbago na ang tanawin magpakailanman. Nabalitaan ko na lang sa mga kakilala na naghiwalay na si nanay at tatay. Lumalabas na kapag nawalan ka ng bahay at nalaman ng asawa mo na dahil ito sa sikretong pondo na itinago mo sa kanya, hindi nakakaligtas ang pagsasama. Mas masaya na siya ngayon. Sa tingin ko, nakatira siya sa probinsya kasama ang mga kapatid niya. Pinapadalhan ko siya ng bulaklak tuwing birthday niya. Nag-uusap kami paminsan-minsan, pero paimbabaw lang. Sinisisi pa rin niya ako ng kaunti dahil hindi ko sila iniligtas. Hindi niya mapigilan. Yon ang programming. Pero nirerespeto niya ang distansya ko. Namamasada pa rin si tatay. Nagpapadala siya ng emails minsan. Karaniwan, mga link ito sa conspiracy theories o get-rich-quick schemes. Mark, tingnan mo itong networking/crypto. Kikita tayo dito. Hindi siya nagbago. Hindi na siya magbabago. Naghahanap pa rin siya ng shortcut. Naghahanap pa rin siya ng magic button na mag-aalis ng mga kahihinatnan ng mga aksyon niya. Hindi ako nagre-reply. Hinihila ko diretso sa spam folder. At si Carlo, nahuli siya sa Pampanga dahil sa estafa at tumatalbog na tseke. Maliit na kaso, pero sapat na para pumasok siya sa sistema. Tumawag siya sa akin mula sa kulungan. Collect call. Tinitigan ko ang telepono ng 1 buong minuto. Inmate from Carlo. Would like to accept charges? Pinindot ko ang decline. Iyon ang pinakamahirap na sandali. Mas mahirap pa sa gabi ng nakawan. Dahil iyon ang sandaling tinanggap ko na hindi ko siya maililigtas. Ginugol ni tatay ang 30 taon sa pagsubok na iligtas siya.
at ang nagawa lang nito ay lumika ng halimaw na nag-aakalang may utang ang mundo sa kanya. Kung sasagutin ko ang tawag na yun, kung magpapadala ako ng pangpiyansa, hindi ko siya tinutulungan. Ako lang ang magiging bagong tatay. Ako ang magiging bagong enabler. Kaya hinayaan ko itong magring. Gusto kong kausapin kayo tungkol sa konsepto ng kasakiman o pagiging madamot. Nung gabing yun sa sala, tinawag akong madamot ni tatay. Sabi niya, "Huwag kang maging madamot. Ang pamilya ay nagtutulungan." Ginamit niya ang salitang yun bilang sandata. Sinubukan niyang iparamdam sa akin ang hiya dahil may pera ako. Sinubukan niyang iparamdam na kontrabida ako dahil gusto kong itago ang pinaghirapan ko. Pero tingnan natin kung ano talaga ang kasakiman. Ang kasakiman ay hindi ang pagkakaroon ng ipon. Ang kasakiman ay hindi ang paghahanap ng hustisya kapag ninakawan ka. Ang kasakiman ay ang pakiramdam ni Carlo na may karapatan siyang kunin ang 1,000,000 piso na hindi sa kanya dahil masyado siyang tamad para pagtrabahuhan ito. Ang kasakiman ay ang pagtatago ni tatay ng pera mula sa asawa niya ng maraming taon dahil ayaw niyang mag-share. At pagkatapos ay idedemanda ang pera ko para ayusin ang pagkakamali niya. Ang kasakiman ay ang pag-uutos na sunugin ng iba ang sarili nila para lang mainitan ka ng isa pang oras. Narealize ko na ang pamilya ay nagtutulungan ay madalas na manipulasyon lang na ginagamit ng mga taong nangangailangan ng pinakamalaking tulong pero nag-aalok ng pinakakaunti. One-way street ito. Kapag sinabi nilang pamilya ay nagtutulungan, ang ibig nilang sabihin ay, tulungan mo ako. Hindi nila ibig sabihin na rerespetuhin kita. Nagbayad ako ng mataas na presyo para sa leksyong ito. Nawalan ako ng ama. Nawalan ako ng kapatid. Nawalan ako ng ilusyon ng isang masayang tahanan ng kabataan. Pero nakakuha ako ng mas mahalagang bagay. Nakuha ko ang aking kasarinlan. Hawak ko na ang buhay ko ngayon. Bawat piso sa bank account ko ay nandoon dahil pinagtrabahuhan ko at prinotektahan ko. Bawat relasyon sa buhay ko ay nandoon dahil ito ay malusog at may bigayan. Hindi ko na kailangang lumingon sa likod. Hindi ko na kailangang mag-alala sa mga tawag sa madaling araw o nawawalang pera. Tinanong ako ng mga tao kung pinagsisisihan ko ba ang pag-iiti nung gabing yon. Kung pinagsisisihan ko ba ang paglilinlang kay tatay na patawarin ang utang bago niya nalamang pera niya pala yon. Iniisip ko yan minsan. Petty ba? Siguro. Mapaglinang ba? Oo. Pero kailangan ba? Absoluto. Kung hindi ko ginawa yon, kung sumigaw ako at ibinunyag ang katotohanan agad-agad, babalik ta rin ako ni tatay. Guilt trip niya ako para bayaran ng nawala. Pipigain niya ako ng tuyo, emosyonal at pinansyal para pagtakpan ng sarili niyang mga kasinungalingan. Hihilahin niya ako pababa kasama ng lumulubog na barko sa pamamagitan ng pag-iisip sa kanya na pera ko ang ginagastos niya. Ibinunyag ko ang tunay niyang ugali. Hinayaan ko siyang ipakita sa akin kung sino talaga siya nung akala niya ay wala itong kapalit sa kanya. At nung dumating na ang singilan, wala siyang ibang masisi, kundi ang sarili niya. Kaya, heto ang payo ko sa inyo. Panurin niyo kung paano kayo tratuhin ng mga tao kapag akala nila wala kayong kapangyarihan. Panurin niyo kung paano nila tratuhin ang inyong yaman kapag akala nila may karapatan sila dito. At kung matagpuan niyo ang sarili niyo sa isang kwarto kung saan sinasabihan kayong sunugin ang inyong mga hangganan para iligtas ang ego ng iba, huwag kayong sumigaw. Huwag kayong lumaban. Ngumiti lang kayo, ilak ang pinto, at hayaan silang harapin ang kaisa-isang bagay na pinakakinakatakutan nila, ang realidad. Salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Hindi madaling ikwento ito, pero naniniwala akong mahalaga ito. Madalas tayong nag-uusap tungkol sa financial literacy sa usapin ng stocks, bonds at interest rates.
Pero ang tunay na financial literacy ay tungkol din sa relational literacy. Ito ay tungkol sa pag-intindi na ang pera ay isang hangganan. Ang pinakamalaking leksyon na natutunan ko ay ang pagkonsinti, enabling, ay hindi pagmamahal. Ang pagprotekta sa isang tao mula sa kahihinatnan ng mga aksyon nila ay hindi kabutihan. Ito ay isang anyo ng sabotahe. Sa pagtatakip kay Carlos sa loob ng maraming taon, ninakawan siya ng tatay ko ng pagkakataong tumanda at ninakawan niya ang sarili niya ng ligtas na kinabukasan. Kung ikaw ang responsabale sa pamilya nyo, pakiusap. Tandaan mo, hindi ka bangko. Hindi ka rehabilitation center. Tao ka at mahalaga ang seguridad mo. Gusto kong marinig mula sa inyo. Kinailangan nyo na bang gumuhit ng matigas na linya sa isang kapamilya dahil sa pera? O baka nasa kabilang panig kayo? Ano ang isang boundary na sana ay mas maaga nyong itinakda? Maniwan ng comment sa ibaba kasama ang karanasan nyo. O kung ang kwentong ito ay tumatak sa inyo at sumasang-ayon kayo na ang hindi ay isang kumpletong pangungusap, i-comment lang ang salitang mabuti. Nakakatulong ito para malaman kong ang mga mahihirap na katotohanan ito ay karapat-dapat ibahagi. Mag-ingat, maging matalino, at protektahan ang inyong kapayapaan.